diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa pong magandang morning muli Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayong pong araw po na ito ng TGIF. Thank God it's Friday, July 26, 2024. Silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Death toll sa pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat umabot na sa 21 bilang ng mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Nadagdagan pa. Arangkada Balita. Matatag na presyo ng mga pangunahing bilihin sa kabila ng kalamidad. Tiniyak ng DTI. Arangkada Balita. Isa kumpirmadong patay sa paglubog ng motor tanker o oil tanker dyan sa Limay, Bataan. Arangkada Balita. Sa ibayong dagat, nasawi sa lumubog din ito. Nabangka naman dyan sa Falkland Islands. Umakyat na sa 13. Arangkada Balita. Sa sports, dating Pinoy boxing champion at dating Senador Manny Pacquiao itinanghal na top Asian athlete of the century. Arangkada Balita. Balita naman sa mundo ng showbiz, British fiancé ng TV host actress na si Khaled Karen, ang arte naman, muling nag-propose. Arangkada Balita. At ang tabayanan mamaya kung makakaabot sa viral na balita, sanggol na ipinanganak sa evacuation center. Ay, wow. Parang di Ipinangalan sa Bagyong Karina. Uy. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 7 sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning, ngayong pong araw po na ito ng Quiapo, ngayong pong Friday, July 26, 2024. Kami po inyong mga makakasama hanggang alas 5 po tayo. Magandang umaga po ng TGIF. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Lerino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. At sa detalye nga ng mga umaarangkadang balita, umabot na sa 21 individual ang napaulat na namatay sa pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat. Ayon sa Philippine National Police, 11 sa mga nasawi ay nagmula sa Calabarzon. Kabilang ang 5 individual na biktima ng landslide dyan sa Batangas at 3 naman sa Cavite at Rizal. Sa Central Luzon, 3 ang namatay habang 7 sa Metro Manila. Sa 15 katao naman ang nasugatan habang 5 ang nawawala. At batay din sa ulat ng PNP, aabot na sa halos 48,000 pamilya. Katumbas siya ng mahigit 200,000 individual ang nanunuluyan, pansamantalang nanunuluyan sa halos 15,000 evacuation centers sa iba't ibang lugar. Arangkada Balita.
Sa kaugnay na balita, isinailalim na rin sa state of calamity ang San Mateo, Rizal dahil nga sa pinsalang idinulot ng bagyong Karina at habagat sa nasabing lugar. Ang deklarasyon ay kasunod ng isinagawang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council meeting kahapon. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang mga lalawigan ng Bataan, Bulacan, Batangas at Cavite, gayon din ang Pinamalayan dyan sa Oriental Mindoro dahil na rin sa pinsalang idinulot ng Southwest Monsoon o habagat at bagyong Karina. Samantala, abot sa halos 34,000 families o 36,000 families o katumbas ng 149,000 at 6 na katao ang inilikas mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Cordillera Administrative Region at Metro Manila. Arangkada Balita! Makatutulong naman ang pagsasailalim sa Metro Manila sa state of calamity para sa agarang tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Karina at habagat na nagdulot ng malawakang pagbaha. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, magagamit ng mga local government units ang kanilang calamity funds para agarang makapamili at makapamahagi ng relief goods, partikular na ng pagkain para sa mga binaha at mga nasa evacuation centers. Masisimula na rin aniya ng mga LGU ang paglilinis at restoration sa kanilang mga lungsod o bayan na pinamumunuan. Samantala, ilang senador din ang nagpahayag ng kanilang kahandaang tumulong o sumaklolo sa mga nasalanta ng kalamidad na dulot ng bagyo at habagat. Arangkada Balita! Itinaas na ng Department of Health ang Code Blue Alert sa National Capital Region, Ilocos Region, Calabar Zone at Central Luzon. Kasunod naman ang pananalasa ng bagyong Karina at ng habagat. Dahil dito, kinakailangang naka-duty ang 50% ng mga tao ng ospital na handang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, pinahihintulutan din ng Code Blue na simulan na ang koordinasyon sa pagitan ng mga dispatch team, expert at iba pang emergency response agencies. Samantala, isinailalim naman sa Code White Alert ang Cagayan Valley, Cordillera at Administrative Region. Arangkada Balita! Sa latest ng Filipino Mirror, aabot na sa 203.3 million pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng bagyong Karina at habagat sa sektor ng agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, ang nasabing halaga ay sumasaklaw sa Central Luzon, Mimaropa, Western at Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula, maging ang Soc-Sargen at Caraga regions. Kabuang o kaugnay nito, may kabuang 900,198 na mga magsasaka at mahigit 10,000 ektaryang sakahan ang naapektuhan ng bagyo o 9,198. Mahigit 7,200 po ang mga apektadong magsasaka. Samantala, naglunsad na ang DA ng Survival and Recovery Loan Program mula sa Agricultural Credit Policy Council upang pautangin ang mga magsasaka ng hanggang 25,000 pesos na maaaring bayaran sa loob ng 3 taon ng walang interes. Arangkada Balita! Dito naman sa bahagi ng Marikina City, tinatayang aabot na sa 50 hanggang 60 milyong piso ang halaga ng pinsala ng malawakang pagbaha na idinulot dito sa lungsod nga ng Marikina, kasunod naman ang pagbayo ng bagyong Karina at habagat. Ayon kay Marikina Mayor Marcy Teodoro, mahigit 30,000 individual ang naapektuhan ng matinding pagbaha. Ang nasabing bilang ay mas mataas kumpara sa mga naapektuhan ng bagyong Ondoy noong 2009 at bagyong Ulysses noong 2020. Dagdag pa ng alkalde, nangangailangan ang mga apektadong residente ng mas maraming supply ng antibiotics, sa partikular na ang doxycycline o siklina, gamot para sa leptospirosis. Arangkada Balita!
Sa oras na 14 na sandali, makalipas po ang alas 5 na ng morning at sa pagkakataon ito tayo po ay tumanggap ng ilang mga pag-uulat buhat sa labas ng himpilan. Peking mail to order bride na aresto sa paliparan. Detalye mula kay Patrol 45 Raul Esperas. Naaresto ng Bureau of Immigration sa ating paliparan ang dalawang biktima ng human trafficking at kabilang sa mga ito ay gumagamit ng mga peking dokumento at pinalalabas na sila ay kasal sa mga dayuhan na kanilang pupuntahan. Sangayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, ang unang biktima ng human trafficking ay hindi kanilang napigilan sa Cebu City na kung saan ang biktimang babae ay patungo sana sa China, subalit lumalabas na peking dokumento ang kanyang ginamit at sa interogasyon ay umamin ito. Samantala sa NAIA Terminal 1 naman ay isa ring babae ang lumalabas na biktima ng mail order bride kung kaya't ito ay pinigilan din na makalabas ng bansa. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan sa panahon ng pagragasa ng bagyong si Karina ay meron pa rin ilang mga individual ang napipigilan sa paliparan na gumagamit ng peking dokumento at nagpapanggap ng mga mail order bride sa ating bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, sa Impila Metodo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, dako tayo sa ating Metro Patrol reporters. Uy, nabotas sa representative at MMDA. Anong meron dyan? Sa aksyong legal sa floodgate damage, aluin po natin ang mga detalye sa ulat ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Good morning po. Humihingi ng aksyon legal si Navotas Representative Toby Chanco laban sa kumpanyang responsable sa pagkasira ng Tangos Tanza Navigational Gate upang tugunan ang kanilang pananagutan. Ayon sa mambabatas, kung ang floodgate ay gumagana, ang 81 pumping stations ay sapat na upang kontrolin ang pagbaha dahil noong bagyong Undoy, kontrolado ang pagbaha kahit 24 lamang ang bombastic stations ang gamit sa lungsod. Alang mambabatas, yung pagpilit na hilahin ng barko ng tugboats pagkatapos mabangga ang floodgate kahit pinipigilan na sila ng mga personnel ng floodgate ay hindi aksidente. Nag-umpisa na rin ang dredging para sa pag-aayos ng floodgate pero naantala rin dahil sa nangyaring bagyo. Naisagawa naman ang paglikas patungo sa mga evacuation centers at may libreng sakay program na bumibiyahe sa C4 Tangos at C4 SRV hanggang Monumento. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! And speaking of baha, mahigit ang laki nito, mahigit 10,000 ektaryang palayan sa Laguna, lubog pa rin sa baha. Mula Calabarzon, Arman Cambe. Tinataya na sa 10,000 hektaryang palayan sa Laguna, lubog pa rin sa tubig hanggang ngayon. Ito ang ulat ng Provincial Agricultural Office kung saan aabot umano sa 100,000 kaban ng palay ang posibleng mabawas o mawala sa taon ng ani ng mga magsasaka. Sa ngayon, marami pa rin bahagi ng palayan sa mga bayan ng Santa Maria, Mabitak, Siniluan, Pami, Pangil, Pakil at Lumban ang hanggang dibdib pa rin sa tubig. Gayon din sa mga bayan ng Pila, Victoria, Bay, Calawan, Nagcarlan, Liliw at Rizal. Ayon sa mga magsasaka, bukod tanya ng bagyong Karina ang nagpalubog ng todo sa Kalakang Palayan dito sa lalawigan ng Laguna. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impila May Todo Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat malimutan ang pangangalaga sa kalusugan ng mga bakwit sa mga evacuation centers. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat naman talaga may umiikot na health teams sa mga evacuation centers kahit mga barangay health workers. Iginit pa ni PBBM na kailangang may health clinic din sa mga lugar kung saan nagsisilikas po yung mga apektadong residente. Samantala, pinatitiyak din ng punong ehekutibo ang availability ng mga gamot, kabilang na ang maintenance medicine
ng mga senior citizens at gamot para sa mga bata sakaling tamaan ng sakit gaya ng lagnat. Arangkada Balita! Nanawagan naman itong si Senate President Francis Chis Escudero sa DPWH at sa MMDA na wakasan na ang matagal ng problema ng pagbaha sa Metro Manila. Bakit? Oo nga naman, hindi pa naaayos, no? May kumikita ba dyan? Ay, Oy. ito'y matapos maparalisa ang National Capital Region at iba pang lugar din, ano? Dahil sa malawakang pagbaha nga bunsod po ng bagyong Karina at ng Habagat. Ayon dito kay SP Escudero, isang masakit. Totoo naman, nakatotohanan at mahirap tanggapin ang paulit-ulit na Ayan. pagbaha. Lalo na't napakahalaga ng Metro Manila sa ekonomiya at ito rin ang sentro ng pamahalaan. Punto naman, gate po ng pinuno ng Senado, kailangang makapagtulungan ng DPWH at MMDA sa mga lokal na pamahalaan sa pag-inspeksyon ng mga binahang lugar para makapagrekomenda ng mga medium at long-term solutions upang maiwasan at mapigilan ang pagbaha. Arangkada Bago tayo Balita! magtungo dun sa pag-uulat mula sa probinsya, kanina pinag-uusapan natin yung magkaibang sitwasyon ng pagbaha sa Kamanava, sa Maynila, Pasay, at sa kabilang side, West at East Zone, di ba? Sa East Zone, kagaya po ng Marikina, yung Pasig, itong Pasig City, yung West Zone, ito namang Maynila, Kamanava area. Ang baha kasi dito sa East Zone, galing sa bundok. Diba? Oo. So, No choice. ang talagang babagsakan sila. Kaya kulay brown po yung tubig. Samantalang doon naman sa atin, Ate Juday, sa West Zone, ang dahilan ng baha ay yung pag-apaw, yung pagbara ng mga Ano-ano? kung ano-ano mga Basura, estero, 'di ba? oo. Basura. So magkaiba. Pero ang suma total, baha pa rin. 'Di ba? So Yan yung sa footage natin ngayon sa Alio 23, oh. ang ipinupunto lamang ho natin dito, si Ate Juday malamang dalaga pa noon, may talagang baha na talaga. Ay, bata pa ako. Oo. Kinder pa lang ako. Maliit pa tayo. Hindi Oo. naman talaga tayo tumaas-taas ng konti. Yung, Talagang may baha na. Talagang baha. Oo. 'Di ba? Lahat po tayo, ultimo yung mga senador, ultimo nga Malacanang, 'di ba? Paglabas mo, ang Malacanang nasaan ba? Tabi ng ilog. Ilog. 'Di Tama, ba? oo. So, napakatagal na ho nitong problema. For the end time, hindi pa ho nating matuldukan. Ito hong pagbaha na yan, dapat noon pa yan nasusolusyonan. Ang di lang natin alam, bakit paulit-ulit pa rin yung problema po ng May singit ko pagbaha. lang dyan, partner Drew, no? Kung hindi man talaga masolusyonan kaagad, yung bang unti-unti, Oo. may progreso, yung mga anti-flooding programs, di ba? May, kumbaga, hindi nauulit itong ganito na, sabi nga nila, di ba? Ay, parang mas worse pa to sa Ondoy. Although kanina, may balita tayo, ayon kay Mayor Marcy nga, Yeah. no, ng Marikina, di ba sila rin yung napuruhan ng bagyong Ondoy yan sa Marikina. Hindi naman ganun katindi. Kumbaga, mas matindi pa rin yung Ondoy, Actually, di ba? regardless kung Ondoy yan o Karina, hindi naman yun ang punto. Hindi yun ang issue. Kung ano yung malakas o mahina, ang issue doon, baha pa rin tayo. Yun, may baha pa rin. Baha pa rin. So, yun po ang punto. Kung ano yan, malakas man yan o hindi, yun pa rin ho ang problema. Same old story, same old problem. Ay, isingit same na natin. old person, Yun. same old. Yun pa rin ho eh. Diba? Ang tawag dyan, perennial. Perennial, yes. Question mark. Perennial problem. So, hindi lang Metro Kaya nga, Manila. walang walang progreso eh. Oo. Imbis na, parang ibig mo sabihin, sa 5 lugar, kung mga nakalipas na panahon, 5 lugar ang binabaha. Oo, di ba? Ay, baka naman sa susunod na bagyo, o mga matitinding pag-ulan, baka mabawasan, baka pwedeng 4 na lang. Yeah. Ibig sabihin, nagkakaroon ng solusyon.
Diba? Pero ito, mga kababayan pa natin. Ayan. Hindi naman ng mga Pilipino. O ingat leptospirosis. Yes, maulan pa rin naman ngayon, kagaya Oo, kanina. ingat pa rin po. Pasok Oo. natin dito maulan. Well, anyway, speaking of baha pa rin, bukod doon sa Metro Manila, may mga lugar pa ho mga nasa ilalim po ng state of calamity at para ho magbigay ng karagdagang mga update, nasa kabilang linya po natin mula po sa lalawigan ng Bulacan. Update ho kaugnay po sa deklarasyon ng state of calamity dyan sa naturang lugar. Kakang Louie Angeles. Yes, magandang umaga ating at kaka, inendorso ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o PDRRMC na pinangunahan ni Governor Daniel Fernando na isailalim na ang Bulacan sa state of calamity. Ito'y upang lalong mapalakas ang pagtugon ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pagbibigay ng tulong at pagsasagawa ng rehabilitasyon sa iba't ibang pinsala dahil sa bagyong Karina. Sa ulat ng PDRRMC sa gobernador, ang pinsala ng agrikultura ay may initial na 25 million at initial na 789 million sa infrastruktura. Nasa 21,504 naman ang mga pamilya ang tiniklarang naapektuhan ng bagyo. Bukod dito, ay nagsagawa na rin ang pamahalaang panlalawigan ng 2 units na amphibian na vehicle sa bandang upang tumugon at sumaklolo kahit gaano kalaki ang mataas at ng baha. Ang pagdideklara ng state of calamity ay pinapahintulutan sa paggamit ng Quick Response Fund ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. At dahil dito, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng relief operation ng pamahalaang panlalawigan at pagmamonitor pa kung gaano kalaki pa ang talagang pinsala sa agrikultura ng naturang bagyo at pagbaha. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol Louie Ales para sa impilang Metodo Lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, sa iba pang balita, bagamat ito'y may kaugnayan pa rin sa mga naganap na pagbaha. Ayan, dulot naman ng bagyong Karina. Uy, good news po ito dahil nagsagawa nga ng relief operations ang PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office, sa iba't ibang bahagi po ng bansa kahapon po yan. Pinangunahan po ni PCSO General Manager Mel Robles ang pamamahagi ng mga relief goods na tinatawag na charitimba. Uy, ang galing ng term charitimba sa mga lungsod po ng Valenzuela at Navotas. Kaugnay nito, ipinagutos din ni GM Robles sa iba pang PCSO branch at Small Town Lottery Authorized Agent Corporations nang magsagawa ng mga relief drive sa kanilang lugar. Nabatid na mahagi na ng mga relief goods ang PCSO Rizal Branch, kasama po ang 19 Aces Gaming and Amusement Corporation, STLAAC, PCSO STLAAC, Great Minds Games and Amusement Corporation. At kasama itong si Muntinlupa Vice Mayor Artemio Simundak, PCSO La Union Branch, kasama naman ang STLAAC First La Union Leisure, at Pines Estate and Gaming Corporation sa Benguet at Baguio, STLAAC. Isinagawa po ang nasabing hakbangin o inisyatiba bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang agarang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Arangkada Balita! Pagbabalik po ang Arangkada Balita, makalipas lamang po ang ilang mga paalala at ang oras. Akalain mo birthday pala bukas ni Patrol 17 Jopel Peleño? Ay, ganun ba? Bukas Oo, na pala yun, 27 kaya na. maaga nating binabati ngayon. Happy birthday. 5:28 na. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Tayo po nasa ikalawang sigwanda na po ng Arangkada Balita sa oras na ganap ng alas 5:34 na po ng morning. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, patuloy na nakikipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang iba pang pangangailangan ng mga naapektuhan ng bagyong Karina at
habagat. Sa panayam ng DWIC, inihayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na naipahatid na nila ang inisyal na tulong sa mga apektadong lugar at kanilang tinitiyak na sapat ang kanilang standby funds at stockpiles na nakakahalaga ng mahigit 3 bilyong piso. Now, halimbawa, meron naman pong nahihirapan din sa pag-carry o pag-transport ng mga relief items natin. Ang DSWD nakikipag-ugnayan din naman sa OCD for logistical requirements nang sa gayon madala nga natin itong mga kinakailangang tulong sa mga LGUs. Samantala, sinabi naman ng DSWD official na bukas ang kanilang tanggapan para sa mga nais magpaabot ng donasyon sa mga apektado ng kalamidad. Sa ating mga kababayan na nagnanais din po na tumulong, maaari po kayo makipag-ugnayan sa DSWD sa pamamagitan po ng aming official communication lines. Maaari po kayo magpadala ng mensahe sa aming pong official Facebook page o maaari rin naman po kayong tumawag, magpadala ng mensahe sa 0917-110-5686 at 0917-827-2543 at sa numerong 0919-911-6200. Yan po ang tinig ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao sa panayam ng DWIC. Arangkada Balita! Sa pagkakataong ito, tayo naman po ay tumanggap din po ng update kaugnay pa rin po sa epekto nito pong bagyong Karina at ng habagat. Na sa kabilang linya po natin si Director Edgar Posadas, ang spokesperson ng NDRRMC. Magandang maulang umaga po. Director Posadas, welcome po muli sa DWIC LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Sir Drew. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Alright. Good morning, Director. Good morning po. Good morning, ma'am. Magandang umaga po. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, Director. Ano na ho ang update, Director Posadas? Lagay ho, of course, yung bilang ho ng mga naapektuhan at yung casualty or fatalities po dito pong dito sa bagyong Karina at habagat. Opo, yun pong ating datos sa ngayon. Meron po tayong latest na CTRAP kahapon alas 8. No? Yun pa rin po ang ating datos. Kahapon po na dagdagan ng isa yung ating confirmed death po. No? From 7 naging 8 dahil meron pong nadagdag kinumpirma ang ating regional office sa NCR. Tapos meron pa po tayong yun pong official na bilang ng mga nasawi po. Pero meron po tayong reported pa na 6, sir. Yung 6 po na yon ay 5 po dito sa Mimarok sa Calabarzon, tapos isa po sa Barm. And then meron pa po tayong for validation din, 2 injuries at saka 2 missing. Pero sa ngayon po, ang atin pong validated na nasawi ay 8. 4 po sa Region 9, isa sa Region 10, isa sa Region 11, isa sa BARM at saka isa po sa NCR. Kung susumahin po natin yung reported na casualties in terms of deaths, no? Kung isasama po natin yung for validation, bali 14 po. Pero yung validated po na total sa ngayon, yung latest po is 8, sir. 8. Alright. How about naman po yung mga kabuuan pong mga apektado, Director, yung nationwide na po, yung bilang ko ng mga apektado? Opo. Ito po yung kabuuang bilang halos sa buong Pilipinas po ito, sir, no? Yung may mga datos tayo. Ang total po na barangays affected as of 8 p.m. kagabi ay 1,213 po na mga barangays or 264,666 na mga pamilya po ang apektado. At ito po ay may kabuuan lampas na po ng 1 milyon, no? 1.192 million. Ang pinakamarami pong pamilya na apektado o lugar na naapektuhan dito sa tala natin out of 264,000 ay base po sa latest na report dito pa rin po sa BARM, 113,769 at sa kanila rin po yung pinakamaraming
individual na nakatala po 567,448. Opo. 1.9 ho ba, Director? 1.192 1.1. 1,192,747 to be exact Ang po. dami na pala. Dito pala sa Metro Manila, Director, gaano ho karami? Kasi Mga state of apektado. Sa calamity ngayon po, tayo. ang bilang na out of the families affected, yung dalawang halos 264,000 mahigit po. Dito sa Metro Manila, excuse me Opo. po, 11,684 po. Or 49,849 mga individual. Pero ito po ay as of kagabi lang and magkakaroon ulit tayo ng updated report ngayon po. So, siguro po magbabago ito kasi kasalukuyan pa lang po nagbabalidate yung ating mga tiga OCD, NCR in partnership po with the MMDA kasi hanggang kahapon po nasa response phase pa po tayo. Opo. Good morning ulit, Director, no? Si Judith Estrada Larino po ito. Opo, meron na ho bang mga nakabalik na rin sa kanilang mga tahanan, yung mga una pong, kumbaga, ini-house po muna, no? Dun sa mga evacuation centers po? Opo, ibigay ko lang muna ma'am yung datos po natin ngayon na naka-establish nationwide na evacuation centers. Ay, okay. 427 po ito, 427. catering to 21,375 na mga pamilya or 90,475 po na mga individual. Meron din po tayo, mas malaki po yung datos natin na yung po mga kababayan natin na minarapat po nila na hindi po tumira sa evacuation centers, bagkos makitira po dun sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Pero meron na rin pong nagsisibalikan. Ang call po kasi nito ay doon na rin po sa ating mga lokal na pamahalaan. Kapag ka po nakita na nila na safe na at maayos na, then nagpapauwi na rin po sila. Pero sa ngayon po, yun po ang datos natin sa mga evacuations at saka evacuees ngayon, ma'am. At least, kumbaga, nabawas-bawasan. Pero ang monitoring po ninyo sa mga, patuloy pa rin ho yung malakas sa pag-ulan dun sa, lalo na sa Barmo, nabanggit nyo sa kanina, Barm. yun yung pinakamarami ho na naapektuhan talaga, no? Nitong Opo, at saka medyo habagat. mahaba po ang epekto sa kanila, ma'am, dahil kung mapapansin po ninyo, kung maalala po ninyo, since June, marami pong mga sunod-sunod na mga iba't ibang mga weather conditions, merong ITZC, merong nagkaroon din sila ng southwest monsoon, nagkaroon sila Bagyong ng Butchoy FTA. pa. Kaya po medyo matagal yung kanilang pag-uulan doon, and so kasi cumulative po yung nilagay natin sa southwest monsoon, yung kay Butchoy at saka dito po kay Karina. So yun po ang lumabas na datos natin sa ngayon, no? And possible, Director, madagdagan pa itong mga binabanggit mo na ito dahil meron pang mga lugar na hindi pa pala tapos mag-assess, hindi pa yata Ongoing pa yata evaluation. yung RD na nila, Assessment, Director. oo. Pero hopefully, yung casualty or fatality sana naman wag Huwag nang na madagdagan. madagdagan, oo. Di ba, Director? Opo, sana nga po. Yun din po ang ating dinadasal, sir. At kaya nga po, dinadahan-dahan natin para sigurado po tayo dun sa ating mga datos. At ito pa nga po, hindi pa nakakaalis lang ni Karina. Meron po tayong binabantayan na low pressure area sa East of Mindanao po. Pero kahapon ba, Director, kasama rin baka ang NDRRMC na nag-ikot? Kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nag-inspeksyon, no? Kasi nagtungo siya sa Kamanava, dyan sa may Valenzuela, Malabon, Navotas. Nag-check din ho ba kayo ron? Opo, kahapon po nagsimula po kami doon sa follow-up meeting kasi Sir Drew, meron pong prior to that, Thursday kahapon. Nung Wednesday po, ang ating Pangulo po ay bumisita sa NDRIMC, na sa kasalukuyan po ay naka-red alert at naka-activate po yung ating 13 response clusters out of 15. Bumisita po siya, tapos pinakinggan niya yung ating pag-uulat at nagbigay po siya ng guidance. Ang isa pong guidance niya doon ay una yung
siguraduhin po, no, pinapa-map out nga yung mga komunidad, yung mga lugar, at yung mga individual, mga pamilya na hindi pa po natin naaabot dahil medyo malalayo sila. And we're working closely with the DILG and the DSWD on this. At isa pa po, no, yung sabi niya kapag yung sa DPWH, yung merong mga obstruction sa daan, i-clear siya as soon as possible para po makapatuloy po yung pagdaan ng tulong, either pagtulong po sa mga nasalanta o Opo. yung pong komersyo, ano, yung kalakalan po para hindi naman po madugmok tayo. So, kahapon po nakita ngayon medyo baha pa po, no, yung sa Kamanaba area. At incidentally po, no, that was one of the highlights nung pulong nung Wednesday na naisagawa na po, na i-recommend na po yung state of calamity Yes. for the whole of Metro Manila. Opo. At meron pa pong mga iba-ibang lugar na dadagdagan pa po. Kahapon yung Bataan at saka Bulacan sa Region 3. Tapos yun pong dito po sa 4A, yung Batangas and Cavite sa Oriental Mindoro, yung pinamalayan po the whole of Metro... the whole of, Kainta pa, Director, pati San Mateo. Under Nahabol, state of calamity. yan po, marami pa pong kausap ko po si RD Alvarez kahapon kasi namigay po siya ng mga family food factory pad. Meron pa pong mga susunod. That was what he said. Hinihintay lang po natin yung mga kopya ng mga resolution nila, sir. Opo. Director, kung maihahalin tulad po ninyo sa noong 2009, nung panahon po nung pananalasan ng Bagyong Ondoy, ano ho ang masasabi ho ninyo? Ano mas malala ba ngayon? Mas malala noon? Ano ang pinagkaiba at ano ang posibleng pagkakahalin tulad din? At kukunin ko lang po kahapon po kung narinig ko nag-uulat. Of course, ang siguro po ang opisyal na makakapagsabi nito in terms of the science behind it, yung mga metrics, yung ating mga kaibigan sa Pag-asa. Meron po silang similarities, pero meron din silang pagkakaiba. Yung isa pong pagkakaiba ay si Ondoy po, parang purely talagang wala siyang kasamang ibang weather conditions. Si Karina po kasi, actually ang nagpalakas po na yung epekto niya ay yung habagat. So parang hindi po siya... Opo. Hindi po shoot dun sa comparison. But be that as it may, sir, ang atin pong dito, ang ating tingin ko dapat matutunan dito, pareho sila, no? Yung the ever-changing nature po ng disasters, ng mga hydrometeorological disasters in this case. Yun nga po ang palagi kong sinasabi, no? Kung handa po tayo, tingin ko naman ang Pilipinas ay isa sa pinakahanda in terms of talagang preparations, yung sa resources, ano po, dahil reality po yun sa atin eh. Kailangan natin, mainstay yun ng ating pang-araw-araw na buhay because of our geographical location. Talagang daanan tayo ng bagyo, marami tayong earthquake generators. So dapat po talaga maging handa tayo. Pero ang tanong nga po, kailan ba natin masasabing handang-handa na tayo? Kasi just when we are ready, tingin natin ready tayo. Paiba naman po yung muka ng disaster. Yun din po ang sabi ng ating Pangulo. Parang hindi po itong zona na Iba-ibang sitwasyon, ika nga. Opo, iba po eh. Tapos So, ipa-factor in na po natin. mas naging handa ba tayo ngayon, Director, kumpara ng 2009? Sa tingin ko naman po, opo, sa tingin ko po, mas naging handa tayo. Kaya nga lang po, meron pa tayong dapat gawin. Patuloy po natin yung mindset po kasi There ng will mga always tao. be rooms for Yung improvements. education. Yeah. Opo. At saka, yun po patuloy din nating tignan, ano, yung i-improve yung engineering interventions dito. Yes. Yun. Oo. Panghuli na po sa akin, ano. May mga panukala ho ba kayo, mga hakbangin pang pwedeng gawin yung sanang doable agad no? Dahil hindi natin alam kung kailan nga may mga bagyo, bagamat tag-ulan na ngayon, no? Para maiwasan na itong mga pagbaha na ito from your For the end time, Director. Director Posadas? Opo. One very practical thing po is yung partisipasyon ng ating, tayo pong tatlo bilang mga pribadong mamamayan din at yung mga kababayan natin. Una po, yung
usapin ng basura, no? Let's segregate, let's gawin natin yung talagang dapat yung proper po na Disiplina talaga. trash disposal para hindi po pumara, no? Sabi nga po ng ating Pangulo kahapon na nakita niya, nakabara lahat ng mga plastics at saka mga basura doon po sa Yun. mga machines, ano, doon pong flood control machine. So, isa po yun, ano? At patuloy po tayong, kasi we have to, hindi naman po sa, ano, no, titingnan po natin yung Marikina, as an example, ano, mukhang sa ngayon po, they have tried to live with the, ano po, nung Marikina River. Pwede naman po, no, na nagko-coexist sila. Yun nga lang po, talagang dapat doble yung pagpahanda natin, yung pagiging mapagmatiyag natin. Alamin po natin yung mga hazards in our communities. Tapos tignan po natin yung kagaya nga po nagkikipag-usap tayo na ganito, maging alerto po tayo dahil anytime po pwedeng mangyari yan. At ganoon din po, no, i-maximize natin yung available science. At sabi ko nga po yung teknolohiya, no, sabi naman po ng ating Pangulo, dyan tayo mag-i-invest. And we will also invest in more disaster resilient evacuation centers po. Yun. Pati mga infrastructure. Well, anyway, marami pong salamat, Director, sa inyo pong oras at magandang maulang umaga po sa inyo. Maulang Mag-iingat umaga po pa. kayo, Director. Maraming salamat po. Salamat Magandang umaga po Thank sa you, inyo dalawa. Director. Happy weekend. Salamat. Happy weekend po, Director. Salamat. God bless po. Salamat po. God bless. Si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Magbabalik po muli ang Arangkada Balita makalipas lamang ang ilang mga paalala. Ang oras! Ikabilis ng oras, 9 na minuto na lang bago sumapit ang ganap na alas 6. Arangkada Balita! Umakyat na sa 9 na po ang bilang ng mga paaralan sa 9 na rehiyon sa bansa ang napinsala bunsod ng Bagyong Karina at Habagat. Kabilang sa mga 9 na rehiyon ang Cordillera, National Capital Region, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western at Eastern Visayas. Sa pagtayo ng Department of Education, abot ng 630 million pesos ang kabuang halaga ng pinsala para sa halaga ng rehabilitasyon sa mga nasirang infrastruktura. Arangkada Balita! Samantala, isa sa mga latest mula naman sa pahayagang Filipino Mirror, nagbabala po ang Department of Trade and Industry, DTI, laban sa price gouging. Tama ba yun? Tama bang bigkas ko? Price gouging o ang hindi makatuwirang pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Nako ha, mga manufacturers ha. Kasunod na rin po ito ng kalamidad na tumama nga sa malaking bahagi nga ng bansa, bunsod ng Habagat at Bagyong Karina. Ayon po sa DTI, mahigpit na minomonitor ng ahensyang mapapatupad ng price freeze sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Kaugnay nito, nagbabala po ang ahensya na sinumang mapapatunayang lumalabag sa price freeze ay maaaring patawan ng multa at mahaharap sa kasong kriminal alinsunod na rin sa Price Act. Samantala, hinimok naman ng DTI ang publiko na magsumbong sa ahensya sakaling mayroong makitang magtataas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Sumampa na sa 13 katao ang patay sa paglubog ng bangka sa Falkland Island sa bahagi po yan ng Atlantic. Malapit po yan sa Argentina, Islas Malvinas kung tawagin po yan. Ito ang kinumpirma ng may-ari ng barko kung saan 4 pa ang nawawala at itinuturing ng patay matapos ihinto ng pamahalaan ang search and rescue operations. Batay sa tala ng Norwegian ship owner, 27 tripulante ang sakay ng lumubog na fishing vessel. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Hinirang naman ng ESPN bilang top Asian athlete of the century si pambansang kamao at dating senador Manny Pacquiao. Kinilala ng ESPN ang maningning na karera ng boxing icon sa nagdaang dekada kung saan nasungkit ito ang kampiyonato sa 8 magkakaibang division. Bukod dito, 5 beses ding itinanghal si Pacman bilang Fighter of the Year
ng Ring Magazine at ESPN at pinarangalan din bilang BWAA Fighter of the Decade noong 2000. Simula pasok din sa listahan ng Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz at ang PBA legend na si June Mar Fajardo. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Full po natin ang showbiz. Heart is full, hand is heavy. Yan po ang binigyang din ng TV host at Filipino actress na si Khaled Karen matapos muling mag-propose ang kanyang British fiancé na Haba si ng Luke hair. Wrightson sa London. Ayon kay Khaled Karen, nagulat siya nang muling lumuhod ang kasintahan habang ongoing ang kanilang prenup shoot sa kanyang favorite city. Kinaliwa naman ng netizens ang pagpuna ni Karen sa pagkakaroon ng ring upgrade. Nangyari po ang unang proposal ni Luke kay Karen sa Maynila sa kasagsagang po yan ng COVID-19 pandemic. Arangkada Balita. Alright, tayo po ay wala ng oras. Sumasapit na po tayo sa ating po pansamantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito. Maulang araw po, maulang umaga ng TGIF. Thank God it's Friday. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw 23, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po ang inyong lingkod muli, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na usapang tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. At syempre, bago po ang, pagkatapos yan, susunod na naman ang Pasada Balita kasama si John Ibanez. Pero, nais ko lang po munang ihabol ang aking pagbati sa aking college BFF, birthday ho kahapon, si Marian Kaisip. At syempre yung aking namang high school BFF, di ba? Birthday naman today kay Fiscal Concepcion Trinidad Abaya. Fiscal Con, happy birthday to you. Alright, happy weekend po mga katodos at mag-ingat po tayo sa atin pong pagbiyahe ngayon pong madulas ang kalsada. Happy weekend! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.